Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Napakahalaga ng araw na iyon para kay Marisete. Napagpasyahan niya na oras na para mamuhay ng buo at maging masaya. I'm an adult woman. I'm 35 years old. And I deserve to be happy. Naisip niya habang binubuksan ang website ng isang travel agency. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaplano siya ng isang paglalakbay para lamang sa kanyang sarili. Sa una, pinili niya ang Turkey at Egypt, ngunit isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin at nagpaisip sa kanya ng Cyprus. Ang Cyprus ay hindi kakaibang lugar para sa Marisete. Maraming beses na siyang bumisita sa isla noong mga taon ng kanyang kolehiyo, una kasama ang mga kaibigan at pagkatapos ay kasama ang kanyang pamilya na binubuo ng kanyang anak na si John at ng kanyang asawang si Armando. Nakilala ni Marisete si Armando noong siya ay 21 taong gulang. Siya ay bata pa, maganda at mayaman at hindi nagtagal ay nagmahalan sila. Parang fairy tale, pero pagkasilang ni John, nagsimulang magbago. Si Armando ay nagsimulang lalong wala. Mas maraming oras ang ginugol niya sa trabaho at naging madalas ang kanyang mga business trip. Ayaw maniwala ni Marisete na may iba na siya, pero hindi nakapanipaniwala ang mga palusot niya. Kahit na hilingin sa kanya ni Armando na manatili sa bahay kasama si John at hindi ganong interesado sa kanyang anak, patuloy siyang minahal ni Marisete. Isang araw, umalis si Armando para sa isa sa mga paglalakbay na ito at hindi na bumalik. Ilang araw na umiiyak si Marisete. Ngunit tuluyang natuyo ang kanyang mga luha. Hindi niya maipakita ang sakit lalo na sa harap ni John na naniniwala pa rin na naglalakbay lang ang kanyang ama. Nagpasya si Marisete na hindi na niya kayang tiisin ang sitwasyong ito. Noong Pebrero ng gabing iyon, lumibot siya sa apartment na may hawak na telepono. Sinusubukang tawagan si Armando sa ikatlong sunod na araw nang walang tagumpay. "Mom, bakit ka malungkot?" tanong ni John. "Hindi ako malungkot, mahal. Pagod lang." Sagot ni Marisete na pilit tinatago ang katotohanan. Kinabukasan, lumakas ang loob ni Marisete at tinawagan si Roberto, isang direktor sa kumpanya ni Armando. Kilala niya siya mula sa mga corporate event at umaasa siyang may malalaman siya. "Roberto, may alam ka ba sa trip ni Armando?" tanong niya. Pilit tinatago ang pag-aalala. Mukhang nataranta si Roberto. "Marisete, anong pinagsasabi mo? Wala tayong bagong pabrika at sinabi sa akin ni Armando na 2 linggo siyang nagbabakasyon." Ibinaba ni Marisete ang telepono. Naramdaman ang bigat ng mga kasinungalingan ni Armando. Umupo siya sa sofa, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at tinanggap ang katotohanan. Nalampasan ni Armando ang lahat ng limitasyon. Hindi na niya magagawang magtago sa mga dahilan. Pagod sa lahat, nagpasya si Marisete na hindi na siya uuwi. Oo, dapat ay umalis na siya nang mas maaga nang mapansin niya ang mga unang senyales na may kasamang iba si Armando. Pero nanatili siya dahil gusto niyang mabigyan ng magandang buhay si John, may edukasyon at paglalakbay. Ngayon, determinado akong harapin ang hamon na palakihin si John at magtrabaho ng mag-isa. Alam niyang maraming kababaihan ang kayang palakihin ang kanilang mga anak ng mag-isa at determinado siyang gawin din ito. Habang iniisip ko ito, nag-ring ang phone. Si Roberto iyon. "Marisete, ako na naman. May nakuha akong impormasyon tungkol kay Armando. May business trip siya pero hindi sa factory." Mukhang kinakabahan si Roberto. "I think it would be best if we talk in person. Can I come to your house? Now?" Pumayag naman si Marisete. Nilinis niya ang apartment sa abot ng kanyang makakaya at hinintay si Roberto. 10 minutong biyahe lang ang layo ng opisina ng kumpanya, kaya mabilis siyang nakarating. Nang tumunog ang doorbell, pumasok si Roberto at naupo sa sofa nagdadalawang isip. Nagpunta si Armando sa Norway para mag-snowmobile sa yelo kasama ang mga kaibigan. Dati niya ginagawa yan, paumanhin sa hindi paglilinaw kanina. Paliwanag ni Roberto. Napatingin sa kanya si Marisete, magkahalong ginhawa at lungkot ang nararamdaman. Sa wakas ay lumalabas na ang katotohanan tungkol kay Armando at alam ni Marisete na oras na para magpatuloy at muling buuin ang kanyang buhay. Laking gulat ni Marisete sa bagong impormasyon tungkol sa kanyang asawa. Pero meron pa. Ilang sandali lang pagkatapos mong tawagan ako, may kasamang pumasok sa opisina ko na may dalang balita mula sa Norway.
Tumaas ang temperatura doon at bawal gumamit ng snowmobile sa mga ganoong kondisyon. Gayunpaman, nagpa siya, si Armando na pumunta sa yelo at tuluyang nahulog. Namatay siya, Marisete. Napakalakas ng agos sa ilalim ng lupa at hindi pa rin nila mahanap ang bangkay. Pakiramdam ni Marisete ay parang sinuntok siya sa tiyan. 15 minuto ang nakalipas, determinado siyang iwan si Armando at ngayon ay natuklasan niyang patay na ito. Nakatayo siya, nakatingin sa kalawakan, na para bang nanonood siya ng isang tahimik na pelikula ng kanyang buhay. Pumunta si Roberto sa kusina at nagdala ng isang basong tubig. I promise that the company will help you with the inheritance and any legal problems. Alam kong napakahirap tanggapin, pero walang chance na mabuhay si Armando. Walang ibang narinig, si Marisete. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha at hindi niya alam kung paano ipagpatuloy ang buhay. Pagkaayos ng kaunti ay nagpaalam na siya kay Roberto at pumunta sa kusina. Ma'am, bakit ka umiiyak? Tanong ni John na hindi niya napapansing pumasok. Sinubukan itong itago ni Marisete at sinabing, hindi ako umiiyak, tumutulo lang ang mga mata. Bakit gising ka pa? Tanong ni John. Narinig kong may kausap kayong lalaki, taga-office ba ni Dad? Nasaan si Dad? Nanatiling tahimik si Marisete. Hindi alam kung paano ipapaliwanag sa isang 40 taong gulang na batang lalaki na namatay ang kanyang ama. Ayaw niyang sabihing nasa langit siya. Kaya nagpasya siyang ipagpaliban ang pag-uusap. Bumabiyahe na naman. Ang tatay mo as usual. This time medyo magtatagal na siya. At anong ginagawa niya doon? Curious na tanong ni John. Sinikap ni Marisete na manatiling kalmado habang tumugon. Nag-explore siya ng mga bagong lugar. Bundok, lawa, at dagat. Siya ay nagtatrabaho at naglalakbay. Si John excited ay nagsabi, gusto ko ring mag-explore ng mga bagong mundo. Ngumiti si Marisete kay John at sinabing, paglaki mo, matutuklasan mo na lahat ng gusto mo. Pero ngayon oras na para matulog. Alam mo ba na mas lumalaki tayo habang natutulog tayo? So sooner you go to bed the fast you'll grow. Halika, matulog ka na. Pumunta si John sa pintuan. Ngunit huminto at nagtanong ng isang bagay na hindi pa niya naitanong noon. Kailan babalik si Daddy? Halos hindi na napigilan ni Marisete ang kanyang mga luha at sumagot. Hindi ko alam, mahal. Niresolve niya ang mahihirap na problema at medyo matatagalan pa para makabalik. Hindi ka makakadiskubre ng bagong mundo sa isang iglap, hindi ba? Habang komportable si John sa kama, umupo si Marisete sa tabi niya. Nakaramdam ng hindi inaasahang ginhawa nang mapagtantong wala si Armando sa buhay ni John. Ito ay maaaring gawing mas madali para sa bata na umangkop. Alam ni Marisete na isang araw ay kailangan niyang sabihin ang totoo, ngunit naisip niyang mas mabuting maghintay. Sa kabila ng lahat ng pagtataksil at pagkamatay ni Armando, mahal pa rin siya ni Marisete. Ngunit naramdaman niyang kailangan niyang magpatuloy. Nagsimula siyang magbuklat ng isang photo album at nakakita ng larawan nila ni Armando sa isang snowmobile. Naalala niya kung paano siya dinala nito sa mga kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Paano niya hinayaang mangyari ito? Isip niya sabay punas ng luha niya. Mukhang hindi niya gagawin. Isinara ni Marisete ang album at sinubukang kumalma, ngunit nanatili ang sakit. Alam niyang kailangan niyang protektahan si John sa kalungkutan. Naisipan niyang sumigaw para humingi ng tulong. Hinihiling na patuloy nilang hanapin si Armando, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang wala na siyang magagawa. Mahirap paniwalaan na ang isang taong napakahusay sa mga snowmobile ay maaaring mamatay ng ganoon. Sinubukan ni Marisete na kumalma, ngunit magulo ang kanyang iniisip. Naalala niya kung paano laging maagang umaalis si Armando papuntang trabaho nang hindi nagpapaalam ng maayos. Sinubukan niyang kumuha ng valerian para makatulog siya. Ngunit patuloy siyang gumulong-gulong sa kama, hindi makapagpahinga. Inulit niya sa sarili, maghintay at umasa. Ayaw niyang tanggapin na wala na ng tuluyan ang kanyang asawa. Sa wakas, matapos makatulog sa tulong ng valerian, napagtanto ni Marisete na ang mga salitang maghintay at umasa ay nawawalan ng kahulugan araw-araw. Hindi man nahanap ang bangkay ni Armando, opisyal na itong idineklara na patay. Inasikaso ni Roberto ang mga pamamaraan ng mana at kinailangan ni Marisete na matutunang palakihin si John ng mag-isa, suportahan ang pamilya at harapin ang bagong simula habang kinakaharap ang sakit ng pagkawala. Sa loob ng 3 taon,
Buong-buo na inialay ni Marisete ang sarili sa pag-aalaga kay John at iniiwasan ang anumang uri ng kasiyahan. Palagi siyang abala, walang oras para sa bakasyon o pamamasyal. Isang araw, habang nagbabrowse sa internet, nakita ni Marisete ang isang larawan ng isang batang babae na may hawak na mga tiket at bumabati ng kanyang maligayang bakasyon. Dahil dito ay napabuntong hininga si Marisete at naisip na siguro ay panahon na para magbago ng kaunti ang kanyang buhay. Nagpasya siyang bumili ng mga tiket para sa isang paglalakbay. John, nakangiting sabi ni Marisete, pagkatapos makabili ng tiket, next week, 7 araw na tayong magbabakasyon. Nagsimula siyang maghanda para sa paglalakbay, ayusin ang lahat at inihanda din ang kanyang sarili sa emosyonal. Nais ni Marisete na iwan ang imahe ng isang malungkot na balo at magsimulang mabuhay muli. Mabilis na lumipas ang oras at hindi nagtagal ay dumating na ang araw ng biyahe. Sa airport, nasa waiting room sina Marisete at John. Kakaiba ang nandoon na wala si Armando, lalo na't ang huling pagpunta nila sa isang paliparan ay 5 taon na ang nakalilipas nang pumunta sila sa Turkey. Ngunit nagawa ni Marisete na isantabi ang mga alaalang iyon at tumuon sa kasalukuyan. Hinawakan ni Marisete ang kamay ni John at pumunta sa boarding gate. Mas kaunti ang mga tao sa paligid at umupo sila ng magkasama, pinapanood ang iba pang mga pasahero. Ang karamihan ay tila nasasabik na tila sila ay pupunta sa isang mahusay na pakikipagsapalaran. Nakita ni Marisete ang isang grupo ng mga kabataan na nagtatawanan at nagsasaya sa panonood ng video, 2 nakatatandang babae na nagbabasa ng dyaryo at isang mag-asawa sa harap nila. Nag-uusap ang lalaking nakasombrero at ang babaeng katabi niya. Ngunit nagpasya si Marisete na huwag na lang pansinin at tumutok sa telepono. Nang i-announce ng loudspeaker na oras na para sumakay na sina Marisete at John sa eroplano. Umupo si John malapit sa bintana at tumabi naman sa kanya si Marisete. Ito ang iyong unang paglipad na maaalala mo, masigasig na sabi ni Marisete. Noong huling beses tayong lumipad ng magkasama, ikaw ay isang sanggol. Tumingin si John sa bintana at sinabing, wala akong maalala. Nakaramdam ng ginhawa si Marisete. Sa nakalipas na 3 taon, bihirang banggitin ni John ang kanyang ama at nag-aalala si Marisete sa maaaring sabihin ng kanyang mga kaibigan. Lumalaki na si John at kakaunti ang sinasabi tungkol sa kanyang ama. Nag-aalala si Marisete sa maaaring sabihin ng iba, ngunit walang ganoong nangyari. Marahil ay hindi pinag-usapan ng mga kaibigan ni John ang kanyang ama dahil alam ng kanilang mga ina ang sitwasyon at hiniling na iwasan nila ang paksa. Alam ni Marisete na isang araw ay kailangan niyang magpaliwanag kay John tungkol sa kanyang ama. Sinubukan ni Marisete na humingi ng tulong upang mahanap ang pinakamahusay na paraan upang makausap si John tungkol sa kanyang ama, ngunit tila walang tama. Biglang napabulala si John. Nay, tingnan mo, nasa itaas tayo ng ulap. Napangiti si Marisete, naalala ang huling biyahe kasama sina Armando at John. Habang excited ang ibang bata, nabighani naman si John sa view. Pagkaupo sa tabi ni John, nakaramdam ng matinding saya si Marisete. Desidido siyang lumikha ng mga bagong masasayang alaala kasama ang kanyang anak. Oras na para magpatuloy at magsaya sa buhay. Alam kong kailangan kong pag-usapan ang tungkol sa ama ni John sa tamang panahon. Ang paglalakbay na ito ay simula pa, lamang ng isang bagong paglalakbay para sa kanila. Tinawagan ni Marisete ang flight attendant at humingi ng isang basong tubig. Sinubukan niyang huwag isipin ang nakaraan, ngunit patuloy na dumarating ang mga alaala. Uminom siya ng tubig, pumikit at sinubukang mag-relax. Bigla siyang ginising ni John. Nay, kailangan kong pumunta sa banyo. Napangiti si Marisete at sinabing, ang laki mo na para mag-isa. Tandaan mo kung paano ipinakita sa atin ng flight attendant kung saan ang banyo? Yes, I remember, confident na sagot ni John. Ako ay 8 taong gulang at alam ko kung paano humingi ng tulong kung kailangan ko ito. Pinagmasdan ni Marisete ang kanyang anak na ligtas na naglalakad sa koridor. Sinalubong siya ng flight attendant at tinuro ang daan patungo sa banyo. Habang nakatingin sa labas ng bintana, narinig ni Marisete ang boses ng piloto. Mga Ginoo at mga Ginoo, papasok tayo sa isang lugar ng kaguluhan. Maaaring may maliit na pagyanig sa eroplano. Hinihiling namin na manatiling kalmado, matatapos na ang lahat. Bahagyang umuga ang eroplano. Naramdaman ni Marisete ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Nag-aalala kay John at iniisip kong natatakot siya. Bumangon si Marisete para pumunta sa banyo,
Ngunit malumanay na hiniling ng flight attendant na bumalik sa kanyang upuan para sa kanyang kaligtasan. "Nandyan ang anak ko," sabi ni Marisete, sinusubukang makalusot. Sinubukan ng flight attendant na panatag ang loob sa kanya. Tinitiyak na ligtas si John. Maya-maya pa ay lumabas ng banyo si John na medyo namumutla at kitang-kita ang takot. "Mom," sabi niya, nanginginig ang boses. "Nakita ko si Dad." Nataranta si Marisete. "Ah, mahal, imahinasyon mo lang yon. Minsan ang mga tao ay medyo kamukha ng iba." Pilit na paliwanag ni Marisete na pilit siyang pinapakalma. "Hindi, nanay, siya iyon," giit ni John. Nakatingin sa labas ng bintana ng may mariing tingin. Nakaramdam si Marisete ng lamig sa kanyang gulugod. Siya ay hindi mapalagay sa ideya na ang isang tao sa eroplano ay maaaring kamukha ni Armando. Sinubukan niyang manatiling kalmado, ngunit nabalisa siya ng posibilidad na pagdesisyunan niyang mas mabuting bigyan ng katiyakan si John at hayaan siyang magpahinga nang hindi binabanggit ang sarili niyang mga alalahanin. Habang lumilipad ang eroplano, naisip ni Marisete kung paano niya sinusubukang sumulong. Ang paglalakbay ay simula ng isang bagong yugto para sa kanya at kay John, at determinado siyang gawin itong isang positibong karanasan na lumikha ng mga bagong masasayang alaala. Nang magsimulang bumaba ang eroplano, minabuti ni Marisete na maghintay na nakaupo kasama si John hanggang sa makaalis na ang karamihan sa mga pasahero. Iniiwasan ang nagmamadaling paglabas. Habang naghihintay, napansin ni Marisete ang isang lalaking nasa unahan na bumangon. May pagkakahawig siya kay Armando, ngunit mas malawak at mas maikli ang buhok, pati na rin ang nunal sa kanyang baba. Pakiramdam ni Marisete ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinipilit na huwag ipakita kay John ang kanyang emosyon. Ang lalaki, na may suot na malapad na sombrero, ay kinuha ang kamay ng isang batang blonde at sabay na lumabas ang dalawa. Naghintay ng kaunti si Marisete at nagpa siyang lumapit sa check-in desk para magtanong. "Excuse me, pwede ko bang itanong kung may sumabay sa akin?" Tanong ni Marisete, puno ng pag-aalala ang boses. Ang empleyado na abala sa isa pang flight ay sumagot. "Paumanhin, ngunit hindi ko mabuksan ang database para sa mga dahilan ng privacy." Si Marisete, desperado, tumagilid para magsalita sa mahinang boses para hindi marinig ni John. Ang lalaking, "Ito ay kamukha ng asawa ko na nawala ilang taon na ang nakakaraan." Tumingin ang empleyado kay Marisete at napansin ang kanyang pag-aalala. Nagpa siyang tumulong. Nag-type siya ng isang bagay sa screen ng computer at sinabing, "Sabihin mo sa akin ang iyong buong pangalan." "Basilio Alvarez," sagot ni Marisete. Ang empleyado ay sumangguni sa database at sinabi, "Ang taong iyon ay hindi lumipad sa iyong paglipad. Paumanhin, ngunit hinihiling ko na huwag mong sabihin sa sino man ang aking ginawa." "Of course, thank you." Gumaan ang loob na sagot ni Marisete at hinawakan ang kamay ni John para dahan-dahang maglakad patungo sa lugar ng pag-claim ng bagahe. Paglabas ng airport, nakita muli ni Marisete ang lalaking nakasombrero. Kinuha niya ang kanyang maleta at umalis kasama ang dalaga. Nakahinga ng maluwag si Marisete. "Natutuwa akong hindi siya iyon," naisip niya. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko." Nang magdesisyong mag-focus sa bakasyon at iwanan ang episode, sumakay sina Marisete at John ng taxi papunta sa hotel. Maganda ang kwarto at napakaganda ng view ng dagat. Umupo si Marisete sa balkonahe, nakikinig sa tunog ng alon at huminga ng malalim. Magiging espesyal ang mga araw na ito para sa atin, naisip niya, na nasasabik na lumikha ng mga bagong alaala kasama si John. Sulitin natin ito at iwanan ang ating mga alalahanin. Ngumiti siya kay John at naisip, maraming araw, ang ating hatid ng araw at dagat. I-enjoy natin ang bawat sandali. Sa mga unang araw ng bakasyon, sobrang saya ni na Marisete at John. Ang lagay ng panahon ay perpekto, na may mga libreng sun lounger sa beach at mga tahimik na gabi. Sa kabila ng maingay na pag-uusap ng mga kapitbahay, ginugol ni Marisete ang kanyang mga hapon sa balkonahe, nagpapahinga at humahanga sa dagat na para bang ito ay isang buhay na pagpipinta. Araw-araw humihinahon siya sa pamamagitan ng panonood ng paglubog ng araw sa abot tanaw. Sa ika-4 na araw pumunta si Marisete sa balkonahe gaya ng dati. Medyo maulap at hindi nakikita ang araw. Papasok pa lang siya ay may narinig siyang mga boses na nagmumula sa silid sa ibaba. Sila ang parehong mga boses na nagtalo noong nakaraang gabi. "Bukod sa pera, ano pa ang gusto mo?" tanong ng babae. "Gusto ko ng isang bagay na talagang interesado ako," sagot ng lalaki.
sa boses na pamilyar kay Marisete. Baka wala akong ibibigay sa'yo, sabi ng lalaki. Tinatawanan mo ba ako? Dinala mo ako sa isang nakalimutang lugar. Gusto ko ng kamanghamanghang lugar tulad ng Maldives o Bali. Carla, 4-star ang hotel na ito, sagot ng lalaki. Dinala ka ng mga magulang mo sa mga magagarang lugar dahil gusto lang nila ang katawan mo. Gusto ko pa. May gusto akong ituro sa'yo, mas pag-isipan mo. Ang boring mo, mukha kang matanda. Reklamo ng babae. Okay, mahinahong sagot ng lalaki. Pero may sasabihin ako sa iyo. Sa paglipas ng panahon nawawala ang hinahanap ng mayayaman. At sa huli, magiging 40 anyos na babae ka na may isip na 12 anyos na babae. Paralisado si Marisete. Nakilala niya ang boses na iyon. Boses iyon ni Armando, ang kanyang asawa. Kahit bihira siyang magtaas ng boses, alam ni Marisete na siya iyon. Palaging gumagamit ng katulad na parirala si Armando sa kanyang mga talakayan. Nang sabihin ng lalaki, ano ang matitira? Sigurado si Marisete tumawa ang babae na si Carla at sinabing, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi mo? Sa edad na 40, mas magaling ako kaysa sa lahat ng iba pang mga babae. Pagkatapos ay umalis siya sa balkonahe, sinara ang pinto sa likod niya. Medyo natagalan pa si Armando, may sinabi at pumasok sa kwarto. Nagulat si Marisete, kailangan niyang kumpirmahin na tama ang kanyang hinala. John, I have some things to take care. I'll be back soon, sabi ni Marisete sa anak na nagmamadaling umalis. Tumakbo siya sa pasilyo. Tinawag ang elevator na tila medyo matagal at nagpa siyang bumaba ng hagdan. Nahanap niya ang silid sa ibaba niya at kinakabahan siyang kumatok sa pinto. Kailangan niyang matuklasan ang katotohanan kahit na ang ibig sabihin nito ay harapin ang lumang sakit. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto, inihanda ni Marisete ang sarili upang harapin ang paparating. Nakasandal sa pinto, sinubukan ni Marisete na makinig sa usapan. Sinabi ni Carla, hindi ka ba natatakot na aalis ako ngayon? Sumagot ang lalaki, saan ka pupunta? Kahit saan, ang Cyprus ay walang sapat na mayayamang lalaki. Hahanap ako ng mas mahusay at pagsisisihan mo ang iyong mga salita. Sigaw ni Carla, wala akong pakialam sa iyo o sa iyong mga tauhan, sagot ng lalaki. Kaawa-awa ka namang matanda. Matatapos ka sa paggapang sa akin at paghingi ng tawad, pakli ni Carla. Paalam, mahinahong sabi ng lalaki. Tumakbo si Carla patungo sa elevator nang hindi napansin na nagtatago si Marisete sa tabi niya. Magkahalong hiya at pag-aalala ang naramdaman ni Marisete. Sa nangyari sa eroplano at sa sinabi ni John, nagsimula siyang magduda sa sarili niyang katinuan. Kailangan kong malaman kung si Armando nga ba ang lalaking iyon. Nagtiwala si Marisete sa katapatan ni John at alam niyang hindi siya magsisinungaling. Makalipas ang ilang minutong paghihintay para i-compose ang sarili, nakita ni Marisete na lumabas muli ng kwarto ang lalaki na may hawak na card. Dahil determinadong matuklasan ang katotohanan, maingat na sinundan siya ni Marisete paakyat sa hagdanan. Pagdating niya sa unang palapag, mas tinignan niya ito ng malapitan. Kung siya ay pumayat at nagkaroon ng ilang mas kaunting kulay abo na buhok, siya ay kapareho ni Armando. Pakiramdam ni Marisete ay para siyang nasa roller coaster ng mga emosyon habang sinusubukan niyang unawain kung ano ang nangyayari at kung ano ang kahulugan nito sa kanyang buhay. Naka-t-shirt at shorts ang lalaki, madali siyang nakilala ni Marisete. Pumunta siya sa isang bar, umorder ng cocktail at umupo sa counter. Labis na naguluhan si Marisete. Gusto niyang malaman kung siya ba talaga si Armando, ngunit natatakot siya sa maaaring malaman niya. Matapos huminga ng malalim, nagpa siya siyang kailangan niyang harapin ang katotohanan. Oras na para malaman kung ano ang nangyayari. Sa sobrang bilis ng tibok ng puso, lumapit si Marisete sa bar. Ang bawat hakbang ay tila walang hanggan. Nang makalapit siya ay napatingin sa kanya ang lalaki. Ikaw ba si Armando? Tanong ni Marisete, nanginginig ang boses. Nagtataka siyang tumingin sa kanya ang lalaki at sumagot, paumanhin, sa palagay ko nalito mo ako sa iba. Magkahalong ginhawa at pagkabigo ang naramdaman ni Marisete. Pasensya na, sabi niya. Kamukhang kamukha mo ang isang taong kilala ko. Ngumiti ng malumanay ang lalaki at sinabing, naiintindihan ko. Sana mahanap mo ang hinahanap mo. Nagpasalamat si Marisete sa kanya at lumakad palayo. Naramdaman ang pagtaas ng timbang mula sa kanyang mga balikat. Minsan coincidences lang yan. Coincidences. Pagbalik sa kwarto, nakangiting sinalubong siya ni John. Okay na ba ang lahat, Mommy? Tanong niya. Yes, dear. Let's enjoy our vacation,
Sagot ni Marisete sabay yakap sa kanya. Habang nakatingin sa dagat mula sa balkonahe, gumaan ang pakiramdam ni Marisete. Handa nang iwanan ang nakaraan at ituon ang pansin sa kasalukuyan kasama ang kanyang anak. Marami pa silang maaraw na araw at masasayang sandali sa unahan nila. Walang sino man, kahit ang pinakamasakit na alaala, ang makapag-aalis niyan sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam ng panibagong kuryosidad si Marisete at naghanda na mag-imbestiga pa. Inayos niya ang kanyang sweater, ginulo ang kanyang buhok, at inilagay ang sunglasses na suot niya sa kanyang leeg. Muli siyang umupo sa bar at nag-order ng mojito, sinusubukang manatiling maingat. Habang umiinom ng kanyang cocktail, nasa counter, ang lalaking kamukha ni Armando at umiinom ng tequila at iba pang cocktail. Maya-maya halatang lasing na siya. "Girl, tell me." Nagulat siya sa boses ni Armando. May kausap siya at walang ibang tao sa paligid. "Bakit ka ba ganyan?" tanong niya. Sinusubukang hanapin ang mga tamang salita. "Anong ibig mong sabihin?" Sagot ni Marisete na pilit na nananatiling kalmado. "Siguro it's your perception that everything is simpler than it really is." Sagot ng lalaki. "Humihingi ka ng simpatya nang hindi mo alam ang sitwasyon ko at sinasabi mong perception mo lang iyon. Well, I could have guessed." Ani Marisete. Nakatingin sa laman niyang baso, natatakot na harapin ng diretso ang lalaki. "At ano ang nahulaan mo? Malinaw na nag-away kayo ng girlfriend mo. Pagkaalis niya, ininsulto ka niya. Ngayon, naghahanap ka ng makakapagsabi sa'yo na tama ka at isa siyang tanga na walang maintindihan sa buhay. You're very perceptive. Female intuition really exists. But I'm going to have to disappoint you. Kasi hindi ako yung taong sasabihin sa'yo ng tama o sasabihin sa'yo na masama ang mga babae. Siguro mahirap talaga ang girlfriend mo pero hindi ka naman mas maganda. I'm sorry. I didn't mean to offend." Ani Marisete, without realizing how direct she had been. No, please explain to me what you mean." Napabuntong hininga si Marisete at nagpa siya na maging tapat. Walang pinipilit ang mga lalaki na pumili ng mga bata. Walang muwang na babae. Tinatakasan mo ang matalino, mature na mga babae, manloloko, at pagkatapos ay magreklamo na gusto lang nila ang iyong pera. Naiintindihan mo naman ako, pero alam mo, may mga hormones din na pumipili sa atin ng mga mas batang babae. Mukhang mahinang palusot iyon. Ang kakayahang kontrolin ang iyong instincts ang siyang nagpapakatao sa atin at nagmumukha kang tao. Well, baka nag-e-exaggerate ako yung pag-amin ng lalaki. Pero kung napakatalino mo at alam mo ang lahat, bakit hindi mo makontrol ang iyong mga hormones? At malapit nang bumalik ang iyong kasamang bata, ano ang gagawin mo? It's your choice. Get rid of her. Sagot ni Marisete na hindi maintindihan ang tunay na layunin ng usapan. Isang bagay sa loob niya ang nagtulak sa kanya na ipagpatuloy ang pag-uusap sa kabila ng panganib na matuklasan. "Makinig ka, nagkita na ba tayo?" tanong ni Armando nang maisipang umalis ni Marisete. "I don't think so. This is my first time here. Baka malito mo pa ako sa iba." Mabilis na sabi ni Marisete. "Good luck sa personal mong buhay. I have to go. We'll see you again." Lumabas si Marisete ng bar at tumawag ng elevator. Napagtanto niya na ang tanging dahilan kung bakit hindi siya natuklasan ay ang estado ng pagkalasing ni Armando. Wala nang anumang pagdududa. Ang lalaking iyon ay ang kanyang yumaong asawa. Ang kanyang intonasyon, hitsura, boses at pag-uugali, lahat ay tumutugma. Naalala ni Marisete ang ugali ni Armando kapag umiinom siya. Hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang pag-inom. Sa isang lumulubog na puso, iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin dahil ang hotel at ang kanyang bakasyon ay naging isang hindi inaasahang senaryo na puno ng misteryo. Bumalik si Marisete sa kwarto at nakita si John na nakangiti. "Okay na ba ang lahat, Mami?" tanong niya na may curious na mga mata. "Oo, mahal. Sulitin natin ang bakasyon natin." Sagot ni Marisete na masuyong niyakap siya. Marami silang maaraw na araw sa unahan nila at determinado si Marisete na tumuon sa kasalukuyan at iwanan ang mga alalahanin tungkol sa nakaraan. Gayunpaman, nahaharap si Marisete sa isang malaking problema. Makalipas ang maraming taon na wala si Armando, bigla na lang siyang muling nagpakita at kakaiba ang kinikilos. Siya ay may banayad na mga sandali, ngunit siya ay tila may galit din. Hindi alam ni Marisete kung nagbago na ba siya o siya na ang komplikadong tao tulad ng dati. Manyang kaaway niya sa kanyang bagong partner ay nagpakita na ang mga lumang isyu ay hindi pa nare-resolba.
Ginugol ni Marisete ang kanyang mga araw sa pag-iisip kung nais ni Armando na magsimulang muli sa iba o kung sinusubukan lang niyang lisanin ang kanyang dating buhay nang hindi nagiiwan ng bakas. Nataranta siya at hindi alam kung dapat ba siyang sumulong o harapin si Armando at lutasin ang lahat ng sabay-sabay. Nagdesisyong i-enjoy ang araw. Naghanda si Marisete na pumunta sa dalampasigan kasama si John. Nagtago sa ilalim ng malaking sombrero at salaming pang-araw upang hindi makilala. Nais niyang matiyak na magiging mapayapa at masayang araw ang kanyang anak. Pagdating nila sa elevator ng hotel ay nakasalubong ni Marisete ang bagong kasama ni Armando. Isang dalaga na makulay ang buhok, na iritado at nagrereklamo sa telepono. Kahit sa mga masasamang komento at kayabangan ng dalaga, nanatiling kalmado si Marisete at hindi nito hinayaang masira ang kanyang kalooban. Sa dalampasigan, nakahanap si Marisete ng mas tahimik na upuan kasama si John. Nilagyan niya ito ng sunscreen at humiga sa tabi nito. Pilit na binabaliwala ang pagtatalo ni Armando at ng kasama nito sa di kalayuan. Dumami ang usapan nila na may mga akusasyon at reklamo tungkol sa hotel at mga serbisyo na hindi natupad. Biglang may nangyaring nakakagulat. Si Armando, na mukhang pagod at namumutla, ay nahimatay sa sun lounger. Ang kaninang naiiritan niyang kasama ay nataranta na. Si Marisete, walang pag-aalinlangan, ay sumugod sa kanya, tinitingnan ang kanyang mga vital sign at tinitiyak na siya ay humihinga. Hiniling niya sa dalaga na kumuha ng payong at magbigay ng paunang lunas habang nanonood ang mga nanonood sa dalampasigan. Makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang nagising si Armando. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Marisete na walang disguise, binulong niya ang pangalan nito. Bago pa siya makapagsalita, bumalik ang dalaga na may kasamang doktor mula sa hotel na agad namang nagsimulang mag-alaga kay Armando. Kinailangan ni Marisete na kumilos ng mabilis at magtago gamit ang kanyang sombrero at salaming pang-araw upang hindi makilala. Habang pabalik ng hotel si Armando at ang kanyang kasama, nakaupo si Marisete sa dalampasigan, pinapanood si John na naglalaro. Naisip niya kung paanong si Armando, kahit na noong lumitaw ito sa kanyang buhay, ay tila walang katulad na epekto. Napagtanto ni Marisete na hindi niya gustong balikan si Armando at ang pagpapatawad ay napakahirap na ideya para sa kanya, lalo na kung isasaalang-alang ang sakit at pagtataksil ng nakaraan. Sa bagong kalinawan, napagdesisyonan ni Marisete na ang kanyang focus ay ang pagprotekta kay John at ang pagtangkilik sa mga masasayang sandali kasama siya. Marisete at John bumalik sila sa kanilang silid pagkatapos ng isang napakahirap na tanghalian sa cafe ng hotel. Marisete, kinabahan siya na halos hindi na siya makakain at patuloy na nagriring ang telepono na lalong nagpabalisa sa kanya. Nang may kumatok sa pinto, Marisete sa sobrang galit niya ay hiniling niya sa kanila na maghintay. Ngunit nagulat siya, boses yon ni Armando sa labas. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay binuksan niya ang pinto. Armando, ipinaliwanag niya na nalaman niya kung saan siya galing sa receptionist. Marisete, siya ay determinado na huwag sumuko sa kanyang mga pagtatangka na lumapit. Ngunit ang pagbanggit ng isang pulong upang linawin ang lahat ay nagpagising sa kanyang pag-usisa. Kaya, pumayag siyang makinig sa kanya. Pagkasara ng pinto, Marisete huminga ng malalim. Inihahanda niya sa isip ang sarili para sa pag-uusap. Hindi alam kung ano ang aasahan. Ano Armando makakagawa kaya siya sa pagkakataong ito? Iniisip niya kung maniniwala siya sa anumang sinabi nito. Sa katatagan at pagpapasya, Marisete inihanda para sa usapan. Pagkatapos ilagay John matulog, Marisete nagpunta sa hotel bar. Pumili ng isang tahimik na mesa, malayo sa malakas na musika. Ilang sandali pa, Armando pumasok sa bar. Tumingin siya sa paligid at walang pagmamadali, lumapit sa mesa. Marisete. Hello Marisete. Ito Armando sa nag-aalangan na boses. Nagkita na tayo dati, di ba? Oo, sagot niya Marisete. May gusto ka ba? Armando nagpunta sa bar at nagdala ng 2 cocktail. Sabi ng mga doktor, mag-ingat daw ako sa alak pagkatapos mamatay. At salamat sa pagtulong mo sa akin sa dalampasigan. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na tumawag ng doktor si Carla sa oras. Marisete, na may nag-aalalang tono, ay nagtanong, bakit hindi mo pangalagaan ang iyong kalusugan? Hindi biro ang heat stroke. Armando bumuntong hininga siya at hiniling na magsalita ng walang patid. Marisete pumayag siya, determinadong marinig ang lahat. Armando nagsimula.
3 taon na ang nakalilipas, nagsimula akong makatanggap ng mga banta. Nagkaroon ng mga problema ang aming kumpanya sa isang kriminal na organisasyon. Nang mag-loan ako para sa isang proyekto, hindi ito mula sa isang ordinaryong bangko. Sinundan ko ang organisasyong ito, pumirma kami ng isang mapanganib na kontrata at binigyan nila kami ng maraming pera. Ngunit ang kontraktor na kinuha namin ay hindi gumawa ng trabaho at nawala, at ang mga kinatawan ay nakita sa Cyprus. Marisete, nakinig ako, sinusubukan kong intindihin ang kwento. Armando nagpatuloy. Pinaplano kung umuwi nang sabihin sa akin ng isang gwardiya sa tourist center na tinutuluyan ko na hinahanap ako ng isang grupo ng mga kabataan. Lumitaw sila sa lahat ng dako, sa paliparan, sa istasyon ng tren, kahit sa sentro ng turista. Ako ay desperado at pumunta sa kagubatan kung saan nakakita ako ng telepono at tumawag. Roberto, ang aming pangkalahatang direktor. Roberto, sinabi sa akin na tumawag ka para hanapin ako, ngunit hindi mo masabi kung nasaan ako. Magkasama kaming nagplano na pekein ang aking kamatayan. Sa Norway, gumagamit kami ng mga snowmobile para dito. Inabisuhan ko ang aking mga katrabaho tungkol sa scam at kailangan kong ayusin ang ilang bagay sa mga lifeguard. Marisete, nakinig siyang mabuti, ngunit puno ng mga katanungan ang kanyang isip. Ang kwento ng Armando tila isang tunay na pakikipagsapalaran, puno ng mga panganib at lihim. Habang Armando nagsalita, Marisete, iniisip niya kung talagang maniniwala siya sa kanyang kwento at kung ano ang susunod na hakbang. Alam niya iyon upang harapin ang nakaraan at matiyak ang isang ligtas na hinaharap. Para sa John, kailangan mong gumawa ng isang mahalagang desisyon. Ano man ang sumunod na nangyari, determinado siyang harapin ang katotohanan ng nakataas ang ulo. Pagkatapos ng napaka-tense na tanghalian sa cafe ng hotel, Marisete at John bumalik na sila sa kwarto. Marisete, sa sobrang kaba niya ay hindi siya makakain at ang telepono ay tila nagpapataas ng kanyang pagkabalisa. Nang may kumatok sa pinto, sa sobrang galit niya ay hiniling niya sa kanila na maghintay. Ngunit nagulat siya, boses yon ni Armando. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay binuksan niya ang pinto. Armando, ipinaliwanag niya na natuklasan niya kung saan Marisete ito ay sa pamamagitan ng hotel receptionist. Marisete, desidido siyang huwag sumuko sa mga pagtatangka nitong makipagbalikan, ngunit nang banggitin niya na gusto niya ng isang pulong upang ipaliwanag ang lahat, napukaw ang kanyang pagkamausisa. Kaya pumayag siyang marinig ang sasabihin nito. Pagkasara ng pinto, Marisete mental na inihanda para sa usapan. Nagtataka ako kung ano, Armando. Maaaring siya ang gumagawa nito sa pagkakataong ito at kung maniniwala ba siya sa anumang sinabi niya. Determinado, handa siyang makinig ng mahinahon at maingat. Mamaya, pagkatapos ilagay John matulog, Marisete pumunta sa bar ng hotel at pumili ng tahimik na mesa. Armando maya-maya ay lumitaw at lumapit sa mesa na may kaba na tingin. "Hello, Marisete," aniya. "Parang nagkita na tayo dati." "Oo," sagot niya. "Marisete, anong gusto mo?" Armando kumuha ng 2 cocktail at nagpasalamat Marisete para tumulong sa dalampasigan. Sabi ng mga doktor, mag-ingat daw ako sa alak pagkatapos mamatay, paliwanag niya. "And thank you for calling the doctor. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi nakagawa ng tamang aksyon si Carla." Marisete, nag-aalala, nagtanong, "Bakit hindi mo pangalagaan ang iyong kalusugan? Ang heat stroke ay hindi biro." Armando, bumuntong hininga siya at hiniling na magsalita ng walang patid. Marisete sumang-ayon at nakinig ng mabuti. 3 taon na ang nakalilipas, nagsimula akong makatanggap ng mga pagbabanta. Simula niya, Armando. Ang aming kumpanya ay nahaharap sa mga problema sa isang organisasyong kriminal. Nag-loan ako sa kanila, ngunit nawala ang kontraktor na kinuha namin nang makita sila sa Cyprus. Marisete, nakinig ako, sinusubukan kong intindihin ang sitwasyon. Pinaplano kong umuwi nang binalaan ako ng isang gwardya na hinahanap ako ng mga kabataan kung saan-saan. Pumunta ako sa kagubatan at nagawa kong tumawag. Roberto, ang aming direktor. Magkasama, nagpasya kaming pekein ang aking pagkamatay. Sa Norway, gumamit ako ng mga snowmobile para gumawa ng panloloko at binalaan ko ang aking mga katrabaho tungkol dito. Armando, patuloy niya. "Akala ko mabilis mo akong makakalimutan. Marami rin akong pagkakamali. At pagkatapos noon, gumugol ako ng 2 taon sa paglipat ng mga lungsod at sinusubukang umangkop. Kamakailan lamang ay nabuwag ang organisasyong kriminal at bumalik ako sa aming lungsod.
Nagawa kong magsimula ng bagong negosyo sa tulong ng mga lumang contact. Armando tumingin sa Marisete malungkot at sinabing, minsan naiisip kita at kung paano natapos ang lahat, akala ko talaga nakalimutan mo na ako. Marisete, na may masakit na tono sumagot, hindi mo naalala ang anak natin. Ilang beses mo na ba siyang nakita sa nakalipas na 3 taon? Armando tumingin siya sa ibaba, bumulong. Namiss ko siya, ngunit ang panganib ay totoo pa rin. Ayokong ipagsapalaran ito. Marisete tumugon siya na may halong habag at sakit. Marangal na iwanan ng iyong asawa at anak sa pagluluksa. Ngunit, hindi nito napapawi ang pagdurusa. Biglang si Carla ang kanyang kasalukuyang kinakasama, Armando, lumingon sa Marisete at sinubukang hawakan ang kanyang buhok. Armando mabilis siyang hinila at pinakalma. Wala siyang kasalanan sa anumang bagay, sabi niya. Armando, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Hindi kumalma si Carla at nagpatuloy sa panunukso Marisete. You missed the chance to fight me. Hamon niya Marisete Carla. Napagtanto kung sino siya Marisete, na bigla at tuluyang kumalma. Sabi mo wala kang anak. Gulat na sabi ni Carla. Marisete mahinahong tugon niya. Kaunti lang ang koneksyon niya. Sa batang ito biologically lang. Halos makalimutan na ng bata na siya ang ama. Armando, nahihiya. Inamin ang sarili niyang kalokohan dahil hindi niya ito napagtanto ng mas maaga. Ang pagpupulong na nagsimula sa isang maigting at masakit na pag-uusap, ngayon ay nagpakita ng bagong dimensyon ng masalimuot na kwento ng Armando at Marisete. Ang mga salita at paghahayag ay lumilikha ng bagong senaryo kung saan nagtagpo ang nakaraan at ang kasalukuyan na nangangailangan ng mahihirap na desisyon at malalim na pagninilay. Si Carla, na mukhang galit na galit, ay bumangon at tumakbo. Palabas ng bar sumisigaw. Ano ka? Iniwan mo ang iyong asawa at anak at ngayon ay gagawin mo rin ito sa akin. Naiwan si Marisete na mag-isa kasama ang kanyang kalahating tapos na cocktail. Nakaramdam ng magkahalong sorpresa at ginhawa. Nagmuni-muni siya sa mga pangyayari kamakailan at napagtanto niya na kahit na naging taksil si Armando, at least buhay pa ito. Para kay Marisete, iyon na ang pagtatapos ng pagluluksa at simula ng panibagong yugto na puno ng hamon, kasama na ang pagsasabi kay John ng totoo tungkol sa kanyang ama. Desidido siyang huwag hayaang mapahamak siya sa mga panlalait ni Carla. Alam niyang magsisimula na siya ng bagong paglalakbay kung saan hindi na siya mangingibabaw ng nakaraan. Dahil doon, dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng bar. Sa pagpapasyang i-enjoy ang gabi, nagpa siya si Marisete na mamasyal sa labas. Tahimik at desyerto ang courtyard ng hotel. Pakiramdam niya ay sa wakas ay nawawala na ang sakit na nakakulong sa kanya. Naglakad siya papunta sa isang maliit na parke at nakita niya si Armando na nakaupo sa isang bench. So, you made it this far, sabi ni Marisete nang maupo ito sa tabi niya. Huminga ng malalim si Armando. Yes, Carla decided it was time to leave. Inaayos na niya ngayon ang mga gamit niya sa kwarto niya. Curious na tanong ni Marisete. Bakit ka nasangkot sa babaeng iyon mula sa daycare? Lagi kayong nag-aaway. Umiling si Armando na nagpapaliwanag. Hindi ko gusto ang sobrang lakas at saya ng kabataan. At ikaw nakapagsaya ka ba? Isang mapait, nangiti ang ibinigay niya. Iwanan na natin ang mga pagrereklamo, sabi ni Marisete, sa mas mahinang tono. Lalo na dahil alam mo ang lahat tungkol sa akin. Pero sabihin mo sa akin, hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Ikinuwento ni Armando kung paano niya ginugol ang mga huling taon sa paghabol ng pera, pagharap sa mga banta ng kamatayan, at pagsali sa mga masalimuot na relasyon. Naisip mo na ba kung bakit ka tumakbo ng sobra? Tanong ni Marisete. Sa nakalipas na ilang taon halos itanong ko sa sarili ko ang parehong bagay. Pag-amin ni Armando. Palagi akong gumagawa ng mga dahilan tungkol sa pera at seguridad. Ngunit ang katotohanan ay nabigo ako sa pagpapanatili ng mga relasyon at paghahanap ng kagalakan. Marisete encouraged him. Nawala ka sa sarili mo pero mahahanap mo ulit ang sarili mo. Huwag mong hayaang sirain ka ng regrets. Sumang-ayon si Armando, kinikilala ang kanyang mga pagkakamali at nagpahayag ng pagnanais na buuin muli ang kanyang buhay. Si Marisete, na nagulat ng makaramdam ng isang bagong anyo ng empatya, ay nakakita ng isang mahinang lalaki sa kanyang harapan. Naisipan pa niyang tulungan siya. Nakaramdam siya ng takot na baka muling lumitaw ang mga dating damdamin, ngunit hindi nagtagal ay natanto niya na ang pakikiramay at pagmamahal ay magkaibang bagay. Salamat, biglang sabi ni Marisete.
Binasag ang katahimikan. Akala ko sa bar ay sasampalin mo ako at tatakas. She laughed and said, "It was an idea that crossed my mind, but curiosity took over. Hey, how come hindi ka natakot bumalik sa city? Ang dami naming kakilala dito. Nakilala ka sana namin ni John." Ipinaliwanag ni Armando na marami na siyang binago sa hitsura at apelyido. Sa pag-aakalang sapat na ito para hindi na makilala, ang charade ay gumagana hanggang sa natagpuan kita, sabi ni Marisete. Naaalala kung paano niya hindi nakilala siya sa paliparan dahil sa kanyang maluwag na sombrero. Sana nakalimutan na kita, buntong hininga ni Armando. Marisete, gusto ko talagang makita si John. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Napaisip si Marisete. Alam kong bata pa si John at marahil ito na ang tamang panahon para muling ipakilala si Armando sa kanyang buhay. Ngunit natatakot siya kung paano ito makakaapekto sa bata. Well, baka bukas ng umaga ang tamang oras. Sa wakas ay nagpasya siya. Kinaumagahan, inihanda ni Marisete si John para sa meeting. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at pumayag na magkita sa Hotel Cafe sa 11 a.m. Tandaan mo, John, may makikilala ka sa nakaraan natin, sabi ni Marisete na pilit pinapakalma ang sariling kaba. Mahirap para sa kanya ang gabing iyon dahil iniisip niya kung ano ang mangyayari sa meeting, kung ano ang magiging reaksyon ni John at kung ano ang magiging ugali ni Armando. Alam niyang mababago ng sandaling iyon ang lahat para sa kanyang pamilya. Nang magising si Marisete ay dali-dali siyang naghanda, kasama si John na maningning na mga mata na nakatingin. "Pupunta ba tayo ngayon?" tanong niya na puno ng sigla. "Yes, we're going," sagot ni Marisete na inayos ang makeup. "Remember the passenger on the plane you called Daddy for?" "Oo, he's back from his trip." Na-curious si Marisete sa reaksyon ni John nang makilala ang kanyang ama. Mas madali ba para sa kanya kaysa sa naiisip natin? Naisip niya. 11:00 ng umaga, dumating ang inaasahang sandali. Lumabas ng kwarto sina Marisete at John. Alam nilang hindi na nila maaaring ipagpaliban ang pagpupulong. Sinabi na ni Marisete kay John ang lahat. At ang pagkansela ngayon ay magdudulot lamang ng higit na kalituhan at kalungkutan. Sa cafe ng hotel, nandoon na si Armando naghihintay. Nang makita niya sina Marisete at John, ay tumayo ito at nakangiting lumapit sa kanila. "Tatay!" sigaw ni John sabay takbo para yakapin siya. Binalot ni Armando ng mainit na yakap ang kanyang anak. Bati ni Marisete kay Armando at umupo ang tatlo sa hapag. "Kamusta ang buhay mo?" tanong ni Marisete. Sinusubukang simula ng usapan. Ngumiti si Armando kay John. "It's been good. We're good here. This is our first trip together, and it's been wonderful." Pagmamalaki niyang sagot. Napatingin si John sa ama na nagtataka. "Marami akong naisip tungkol sa iyo," pagtatapat niya. Umiling si Armando at sinabing, "Napansin kong hindi talaga nagustuhan ng nanay mo kapag tinanong kita. Nag-alala ako sa iyo, kaya iniiwasan kong magsalita tungkol sa iyo nang sobra-sobra kapag nandyan siya," paliwanag ni Marisete. Si John, na curious ay nagtanong, "Saan ka napunta sa lahat ng oras na ito?" Pinipigilan ni Armando ang mga luha at sumagot, "Naglakbay ako sa maraming lungsod, bayan at mahirap na lugar. Dinadala ako ng aking trabaho sa maraming lugar." "Bakit? Hindi mo magawang iwan ang trabahong ito para makita pa kami ng aking ina?" ang tanong ni John. Armando, with a sad look, explained, "Kailangan ng isang tao na gawin ang trabahong ito. Hindi lahat ay kayang gawin ito. Minsan, kailangan mong gawin ang walang gustong gawin." Naging emosyonal siya at pumunta sa banyo. Iniwan si Marisete para ipaliwanag kay John na napaka-demanding ng trabaho ni Armando. Kahit bakasyon, pagbalik ni Armando, ipinagpatuloy niya ang usapan. "Sorry to interrupt kanina. We were talking about my pagod na trabaho." Aniya. Dinala tuloy ni Marisete ang isyong si Armando ang mas present sa buhay ni John. "Actually, kakaalis ko lang sa trabahong iyan. Ngayon mas makaka-present na ako." Ani Armando. John, excited, asked, "So, mas madalas ba tayong magkita?" Tumingin si Armando kay Marisete at kinumpirma, "Oo, syempre." Nakangiting sabi ni John, "Hindi naman tumututol si Mama, di ba?" Ngumiti pabalik si Marisete. "Of course not. How often you see each other will depend on Daddy now," she promised, assuring that they would see each other as soon as possible. John, with a hopeful look, asked, "Bakit hindi ka na makabalik at manirahan sa amin tulad ng dati?" Nagpalitan ng tingin sina Armando at Marisete. Hindi alam ang isasagot. Kailangan ni Itay na magsimula ng bagong buhay unti-unti.
maghanap ng bagong trabaho. Hindi ito magiging madali sa una, paliwanag ni Marisete. Sinusubukang maging makatotohanan. But then, giit ni John na medyo na-tense ang atmosphere. Hindi namin alam kung ano ang hinaharap para sa amin. Pagtatapos ni Marisete, nag-iisip. Pagkatapos, noon, nagpatuloy sa pag-uusap sina Marisete at Armando ng mahabang panahon. Nag-usap sila tungkol sa mga pista opisyal, sa dagat at sa hinaharap. Sinimulan pa ni Armando na turuan si John kung paano lumangoy. At ang dalawa ay naging maayos. Nanood si Marisete na may halong damdamin. Naalala niya ang masasayang panahon kasama sina Armando at John noong mga sanggol pa lang, pati na rin ang mga paghihirap na kanilang kinaharap. Sa hapon, sabay silang tatlo na naglibot sa lungsod. Nagdulot ng masayang pakiramdam ng pamilya kay Marisete ang makitang naglalaro sina Armando at John. Pagdilim na, bumalik sila sa hotel at nagpaalam sa elevator. Pumunta sina Marisete at John sa kanilang silid. Pakiramdam na ang araw na iyon ay nagsimula ng isang bagong bagay para sa lahat. Marisete humiga sa tabi ng kama John, na halos tulog na. Nag-enjoy ka bang makasama si Daddy? Tanong niya, na may matamis na ngiti. Yes, Mom. I want to spend every day together like this. Sagot niya. John, excited. Marisete bahagya siyang nag-alinlangan bago sumagot. Gusto ko rin pero hindi naman pwedeng ganito tayo palagi. Bukas na tayo uuwi, she explained. Marisete, nakahinga ako ng maluwag sa pagkakaroon ng magandang oras kasama Armando, ngunit medyo malungkot din. Nakakahiya naman, pero at least magkakabalikan. Tayo, she said. John, may iniisip pa ako. Mommy, bakit hindi na tayo pwedeng magsama ulit? Tanong niya na may tono ng pag-aalala. Marisete, napabuntong hininga. I already explained to you. Minsan sa buhay kailangan nating gumawa ng mahihirap na desisyon, matiyag ang sagot niya. Dad had to take a different path but things will change. We'll have more moments with him and you'll enjoy it. Okay, sabi niya John, humihikab at nakapikit. Marisete, maaga rin siyang natulog, ngunit maya-maya lang ay tumunog ang telepono. Lumabas siya sa balcony para sumagot, para hindi magising John. Hoy Marisete, ako ito, Armando, sabi ng boses sa kabilang dulo. Oo, nasa akin ang numero mo, sagot niya Marisete. Kumusta ka na John? Kinausap mo ba siya? Armando, tanong niya na may excited na tono. Oo, masaya siya, pagkumpirma niya Marisete. That's great. Paano kung maulit ang tour bukas? Iminungkahi. Armando, hindi pwede, aalis na tayo bukas, paliwanag niya. Marisete, naku, sayang, nabigo ang paalala ko sa telepono, hinaing niya. Armando, but I'm staying 3 more days. Pwede ba tayong magkita bukas? Tayong dalawa lang? Marisete, nag-alinlangan. Sabi ko John na makikita ka niya pagkatapos ng flight natin, paliwanag niya. Bakit ka nagmamadali? Marisete, nagpasya na kailangan niyang makipag-usap Armando. Mula, ngayon sa palagay ko ay pinakamahusay na dahan-dahan na isip niya bago matulog. Sa kabila ng kanyang pagod, mabilis siyang nakatulog. Kinaumagahan, Marisete maagang umalis. Aalis John, inaantok pa sa kwarto. Saan ka pupunta, Mommy? John, tanong niya sa tamad na boses. It's quick business anak, I'll be back soon, sagot niya. Marisete, nagmamadaling pumunta sa courtyard ng hotel. Armando hindi pa dumarating, kaya Marisete umaasang naghintay. Nang magpakita siya, magiliw at magalang nilang binati ang isa't isa. Hello, matagal mo ba akong hinintay? Armando, tanong niya. Hindi naman masyado, ilang minuto lang, sagot niya. Marisete, mahinahon. Dahil may kaunting oras tayo, paano tayo mag-usap? Iminungkahi Armando. Oo naman, pero ilang minuto lang, sangayon niya. Marisete, actually may gusto sana akong itanong sa'yo na seryoso. Naalala mo ba kung paano John tinanong kung bakit hindi na tayo muling makakasama? Marisete, napabuntong hininga. Oo, tinanong niya ulit ako. And I thought you might have some idea about that, she said, waiting for his answer. Armando, napaisip siya saglit. Siguro oras na nating subukang magsimula muli, mungkahi niya. Marisete, nagdadalawang isip siya. Inalala ang mga dahilan kung bakit hindi na lang sila makatalikod. Ang pagpapatawad ay isang bagay, ngunit ang pagsisimula ng muli ay iba. Matatag na paliwanag niya. Armando, tinanggap ang sagot mula sa Marisete, may kalungkutan. Naiintindihan ko ang desisyon mo. Kung ako ang nasa lugar mo, hindi ko alam kung mapapatawad ko rin ang sarili ko, pag-amin niya. Pero salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makausap John at subukan. Ang mahalaga ay hindi ito makakaapekto John. Mga ito, Marisete, may habag.
Pagka-uwi mo, sabihin mo sa akin, let's deal with this together as parents. Marisete, kailangan kong bumalik sa aking silid upang maghanda para sa paglipad pabalik. Siya at Armando gusto nilang yakapin, ngunit nagpa siya na huwag. Marisete, ginawa niya ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay, ngunit alam niyang ito ang pinakamahusay para sa lahat. Gayunpaman, nang tumalikod siya para umalis, Armando tumawag sa kanya. Teka, isa pa. Final na ba ang desisyon mo o may chance pa ba ako? Tanong niya, na may kislap ng pag-asa. Mabuhay tayo at tingnan natin, sagot Marisete, excited. Umalis, siya patungo sa hotel na may luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa kagalakan sa mga bagong posibilidad. Sa mainit na araw ng tag-araw, Marisete maraming natutunan tungkol sa kanyang sarili. Nakahanap siya ng lakas, ng loob na harapin ang nakaraan at sumulong, pinapanatili ang kanyang emosyonal na balanse. Dahil sa karanasang ito, napagtanto niya na ang pagiging matalino ay ang pag-alam kung kailan dapat magpatawad at kung kailan dapat bitawan ang nakaraan. Pagbalik sa hotel, Marisete nabuhayan siya ng loob na para bang gumawa siya ng malaking hakbang tungo sa sarili niyang kaligayahan at kinabukasan ng kanyang pamilya. Paalam sa Armando, bagamat mahirap, nagbukas ng mga pinto sa mga bagong simula at pakikipagsapalaran. Marisete ay handang harapin ang hinaharap ng may pag-asa at optimismo na may John sa iyong tabi at mga bagong pagkakataon sa abot tanaw. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel para sa higit pang kapanapanabik na pakikipagsapalaran at mga nakaka-inspire na kwentong tulad nito.